Kita ni Jinjin nga pa. Si mama pa may kasama naman itong iba pa. Kaya nakita ko ito, nakasandal naman ito sa dibdib sa lalaki. Puntahan natin, no? Si Jane at si Alvera. Yung batang wala yung kanilang nanay po, mga kababayan. At ito yung bahay po na kanilang tinitirhan. Tao po. Kuya, kayo ang tatay? Opo. Tatay ni Jane tsaka Alvera. Pero wala sila dito. Ari na to kay nag-school to. Ato sila sa eskwela. Ano ito? Hanap buhay mo? Hindi. Kanila yan. Ano lang ko ano yun, yung ginabayaran lang. Ginabayaran ka lang. Naglinis. Mabuti at na nagkaharap tayo ngayon. Kamusta naman ang buhay nyo? Ito pa rin, mahirap dahil ano nag-iisa lang. Matanong ko lang kasi ilang beses ko na rin tinulungan yung ang anak mo doon sa pag-aaral nila. Matanong ko lang, saan yung nanay nila? Sa Manila kasi mga kapit na magtatlong taon. Matagal na pala. Gaano katagal na hindi umuwi? Mga ano, wala pang, mga ano na siya, wala pa yan, sobrang 2 taon pa lang, wala pang 3. Kasi ano, magtrabaho daw siya sa Manila para sa pag-aaral ng mga bata, para makano, kay mahirap dito, kay mag-uling kami, mga ano lang bla. Tapos, okay lang to sa una-una, pagka pangalawa, pangatlo niyang paghatag, agoy, tag 500 na lang, tanod 300. Yan ang padala niya. Padala niya. Totoo na umalis daw yung nanay nila na tulog yung mga bata, hindi nagpaalam. Hindi. Alas 4 ng daling araw. Anong trabaho niya doon? Ano, sa bahay lang. Kasambahay? Sa bahay. Tapos sabi niya, doon siya magtrabaho para daw makaraos kami sa pag-eskwela sa mga bata, pambili ng mga pang-school, pag gamit, bayo. Tapos hindi naman nga siya nag-ano. Hindi naman magpadala. Nabalitaan ko, may iba naman daw siya. Kaya pala ayaw nang umuwi. Sa Facebook nung nakita sa ni Jinjin. Nakita ni Jinjin nga pa. Si mama pa may kasama naman itong iba pa. Kaya nakita ko ito, nakasandal naman ito sa dibdib sa lalaki. Ako'y? Ako pabayin lang na. Kasi ano, driver ako nito sa ano, sa jeep ng guro ko. Grabe mga kababayan. Ito pala yung dahilan kung bakit naging ganun. Kasi una ko nakita sa kanila yung anak mo doon sa may 7-Eleven na naglilimos. Tinanong ko sila kung nag-aaral ba. Hindi sila nag-aaral daw kasi walang mga gamit sa school. Doon ko sila binilhan ng school supply saka yung bigas. Akala ko nga ay totoo na kanyang nanay nasa Manila lang sumusuporta sa kanila, pero hindi pala. Minsan hindi kayo katulog kung paano panggastos mo sa araw, kung wala kang bigas, walang ulam, tapos pambaon pa nila, kaya nga sila pumunta. Maria Joseph. Wala akong kabigay ba? Di paano kung wala akong... Anong trabaho mo ngayon? Ano lang sir, saan-saan lang, kung may magpa-obra, magpatrabaho sa balay, isa ano-ano lang. Ano sa balay? Naglinis? Hindi, panday. Nagpapantay ka rin? Dati Anong alam mong mga panday? Welder, mason, tiles. Sa tiles hindi lang ko sasali. Hindi ka? Yung tinitirhan nyo itong bahay, kanino ito? Kay Bando. Pinatira lang kayo? Wala kayong sariling? Balay. Wala. Ilan lahat yung anak mo? 4. Nasa school pa sila ngayon? May nito, dito. Sana mabutan natin. Isang maliit. Sumama sa nagbibinta ng ganito. Naglako ng ganito. Ang gamay lang 3 taon, 4 taon. Sabi ko nga talagang ang buhay talaga nila ni Kuya. Kita natin sa sitwasyon nila, no? Hirap. Kuya, ano ba ang pwede naming maitulong sa'yo? Meron ka bang ibang alam na pwede nyong pangkabuhayan? Baka makatulong kami para sa yung mga anak mo, matustusan mo sila sa kanilang pag-aaral. Ano lang gusto ko sana sir ng
may maanuhan bila sa araw-araw makitaan kahit sagsikan na lang, maski lang lang. Magpapadya ka? Oo, para lang ko nga araw-araw masundo ko sila. Kung may ulan hapon aga sa eskwelahan tapos mamasahero. Pero dito hindi naman kayo pinapaalis diyan yung sirang bahay. Hindi ko pa hindi ko masabi kasi ano. Kung paalisin kayo diyan, paano? Saan kayo? Kaya lang ayun, wala na kong alam. Kung paalisin kasi nung dati sabi niya mayari. Doon kami katira nun sa... Ay, yung sira na yan? Tapos, pinalipat kayo dyan? malipat dito. Pero hindi ito sa kanila sa tiyahin. Kaya nga, ambot lason. Hindi ko pa alam kung saan ako basta. Kasi Davao ako. Davao ka? Wala akong kamag-anak to kahit isa. Kaya pumunta ka dito sa Sipalay? Kasi ang asawa ko taga dito man sa ano, Bayawan. Nagtatagalog tayo kasi yung mga tagapanood natin, halos hindi man lahat sa kanila makaintindi sila ng Bisaya. Kaya Tagalog yung salita natin. Ito yung buhay ng mga kababayan na talagang hirap, no? Yung kwento nga sa atin ni Jen na sumapasok sila 10 piso yung kanilang baon. Makakasya ba yun sa pagkain, di ba? Kasi kung minsan... Ito kuya, anong mo nito? Porsentuhan? Hindi. Ano lang yan? Hindi lang sa may-ari kung ano kano ibigay. 200, 100, 100. Hindi lang natin kung minsan. Ganito karami o marami ito? Marami po. Isang ano pa no? Isang timbang laki Uubusin mo pala yan. Ito ginagawang daing. Gawang daing. Para ilahon nila pagkahapon, ibilad sa aga, pagkahapon. Marinate pa na dyan sa may kulot-kulot. Kuya, ito, bigyan kita pagkakataon. Ano bang gusto mong sabihin doon sa asawa, sa mga anak mo? Kasi tulad niya, maliliit, babae pa. Kailangan talaga ng gabay ng kanilang magulang, ina. Pero parang baliwala na sa ina siguro. Anong gusto mong sabihin sa kanya kaya kung mapanood niya ito? Ang sabihin ko lang sa kay Vilma lang, pinadalhan ka na daw ng ticket. May naawa bala sa Manila. Kasi naghingi ko ang taga WD nga makatulong niya Pauwi dito. Tapos kasi kay naawa na siya sa amin bala magdalawang mag-ama, bata kong Oo. Inadala ko to dito, mag-obra ko, saan-saan ko magtrabaho. Inadala ko dito sa balikat ko para lang may makaobra, makakain niya araw-araw. Suldaan ka sa pambalon pa nila kahit sino lang magpalinis mga bahay, mga mahilamon sa na lang. Hindi siya umuwi dito? Hindi siya umuwi, binigyan pa siya ng pocket money kag ticket sa airplane pabakulod. Ara na ang ticket niya na kuha na ang ticket. Pinuntahan siya doon sa tinirahan niya kay taga Manila ang siya magtulong. Hindi naman daw siya lumabas sa bahay. Ibig sabihin, meron sa ibang kinakasama, kaya ayaw niyang umuwi dito. Kawan man itong mga bata, kung ganun yung... Kasal ba kayo? Hindi. Kasi kung kasal kayo, at nakita naman ng bata yung nanay niya na nandun, nakasandal sa isang lalaki. O pwede siyang makasuhan doon. Tapos pinabayaan yung kanyang mga anak. Di ba? Nadayaan niya, hindi na siya nagbigay. Noong una, naghingi kami kasi wala kami. Minsan ganito kung wala kami pagkain, diyan kami sa may lubi. Kumuha lang kami ng butong, saging kung may saging. Kung wala giba, wala magpatrabaho, wala magpaobra, wala gid. Sus Maria Jose po mga kababayan, no. Siguro ito yung pagkakataon na unti-unti nating matulungan kung anong pwede natin maitulong sa kanila. Sa kanya, kung kinakailangan mailipat natin sila o mapagawa natin sila doon ng bahay o tulad doon kay Tatay Jerry, pwede natin silang itabi doon, paggawa natin sila ng bahay kubo para doon ng pamilya na ito kung sakaling paalisin sila dito sa bakanting lote. Sa ngayon, pag-isipan namin kung anong pwedeng maitulong pa namin sa inyo kuya. Pero yung mga gamit sa school, okay naman, nakausap po naman kapon. Isang araw si Jen, nakita ko sila doon sa tabing dagat. Okay naman. Ay, may bigas kayo? Ayun lang. Wala kayong bigas? Wala kayo sulod ang... Wala ang sulod ang bagyan lang. Paano yung pagkain pala nila? Kaya nanghingi kami kanina. Hingi lang kayo sa kanila?
Hindi namin ganyan tanghali. Maria, Basta ulam nila, oh. Maria Josep. Kuya, no, bigyan kita ngayon ng pambili ng pagkain, ha? Ikaw ba umiinom? Hindi ka naman nagbibisyo? Ilan na, oh. Wala pa naman. Okay. Ito yung mga gusto natin na tulungan mga kabayan, yung mga tulad nito na nagsusumikap, no, para mabuhay pero hirap pa rin, no? Yung kwento ni Kuya hindi ito maganda pakinggan, no? Para sa isang ina na talagang masasabi nating parang baliwala na sa kanya yung kanyang mga anak. Kayo, no? Pinagpalit niya kayo. Nagpalit ng tamin niya. Kasi ano ko no, marami ko no itong pera. Maraming pera. Kami wala. Iniwan niya ang mga bata. Sus, iniwan ang mga bata. Mama, Pinagpalit sa pera. gusto niya TikTok lang. Lantaw. Ate, no? Ano pangalan niya? Kuya? Belma Manalingan. Ate Vilma, no? Kung napanood mo man ito, siguro magkaroon ka sana ng konsensya, no? Makonsensya ka sa ginawa mo, no? Dito sa pamilya mo na hindi pinabayaan mo na. No? Sa halip na ikaw ay makatulong kasi nagtrabaho ka dyan, pero nasabi nga po ng asawa mo, wala. Mas meron ka na daw ibang kinakasama. Kami, si Kuya Raymond, wala namang akong dinadaw, no? Ayaw naman kitang husgahan. Pero sa base sa kwento po ni Kuya ay talagang hindi po maganda, no? Kasi kawawa dito yung mga bata. No? Kawawa talaga. Kaya, kung di ko na mahintay sila ni Jen siguro, babalik ako dito. Araw-araw ka ba nandito? Sige. Planuhin ko yan kung anong pwedeng may tulong sa inyo. Bili mo na kayo ng pagkain, ha? Bilang mo na kita ng pagkain nyo. Bili ka na muna ng bigas. Ha? Iligpit. Itago mo muna. Mamaya, bili kayo ng makain nyo at para bukas. Bili mo ng kaunting bigas. Tapos babalik ako dito para iayos na kung pwedeng may tulong. Ano pang pwedeng may tulong sa inyo. Sige, salamat. Thank you kayo, sir. Ako kayo ng pampak, sir. Gamay, maliit lang yan. Maliit na halaga. Pero makakatulong sa iyo, no? Sa mga anak mo nag-aaral ngayon, kailangan may pagkain sila. Mabutan ko sila dito pero no oras na, baka mamaya pa yon. Alas 5 rin sila. Alas 5. Pero may puntahan pa ako. Siro, babalik na lang ako, ha? Bilhan mo sila ng pagkain ni Jinjin, tsaka anong pwedeng mabaon nila bukas. Itong maliit kong gamay ng bata, sumama na itong bibinta para magkaroon din siya ng maliit pa. 4 na taon pa to. Sakay na tricycle, sama-sama na binta. Bukas na. Grabe, no? Umasa tayo na mapanood ni ng asawa mo, Ate, kung umuwi ka dito, siguro matutulungan namin kayo, no? Pwede ka naming pabalikin dito kung gusto mong umuwi, kumunta ka lang sa akin. At kung kayo man ay makarating dito, sikapin namin kung anong pwede may tulong sa inyong mag-asawa para lang ay taguyod nyo yung pamilya. Kasi importante kasi buo. Ang pamilya kahit mahirap, basta sama-sama. Ang kahirapan, magawa ng paraan yan, eh. Di ba, kuya? Basta labing, bahalag saging, basta labing. Kailangan problema, ang pamilya pinagpalit sa pera. Ay, naku buhay. Dito muna ako, ha? Continue mo na yung ginagawa mo. At kita naman na ikaw ay talagang gumagawa ng paraan para din sa anak. Pero bilib ako sa mga bata, ha? Walang tigil sa pag-eskwela. Kaya sabi nila, sige lang kung wala kong ikabigay, wala ko dahil ikabigay sa iyo kung taon dahil wala ko kong kwarto. Sige lang ka, kaya kung naman magtulong ko sa ano ka. Kundi, kayo dahil mga delikado nung tanong. Oo, mga bata. Ang gaganda pa naman ng mga anak mo. Huwag mo hayaan, gabi, magagala ng gabi. Dito muna ako, ha? Sige, salamat. Thank you. Sige po. At nabutan natin kaunti. Grabe lang itong sitwasyon nila, no? Ito yung bahay po nila, oh.
na pinatira po sila dito, mga kababayan. Dito daw sila dati na pinatira. Yan, yung sirang building, yung pinalipat sila ng may-ari. Pero hindi alam kung hanggang kailan sila dito titira, mga kababayan. Sana naman po, no, sa mga nanay ay mag-isip naman po sana tayo, kasi marami po na mga nanay na iniiwan yung kanilang mga anak para ho ay matulungan yung kanilang pamilya dito, no, na ilang iniwan. Yan ang mga purpose nila, kaya sila umaalis eh. Pero ito po ang sitwasyon na ito, sitwasyon nila ni Kuya ay talagang mahirap, kasi parang hindi, ang pag-alis ni ate ay hindi para sa future ng kanyang pamilya, no? Sus, grabe, nakakalungkot mga kababayan. At siyempre pasalamatan ko po, no, ang ating mga kaibigan, at inyahan ko po kayong i-follow ang ating Facebook page, ganoon din po ang ating YouTube channel. Paki-follow po mga kababayan, at siyempre kung mayroong mang nais po, no, tumulong dito sa kanila, ay tulungan po natin sila, sama-sama po tayo, na tulungan po natin itong pamilya na ito, dahil nakita natin na ang sitwasyon nila ay napakahirap po mga kababayan. Shoutout po, no, sa ating mga kaibigan, kila Ate Rosalinda Hubero, no, kay Ate Mindalakso, kay Ate Merchola Natividad, kila Ate Ramas Salvador, no, shoutout po. At ganoon din po kila Ate Distar, at kay Ate Atina Sam, Ate Maylin Bicol, no, shoutout din po kay Ate Len Castor, kay Ate Julita Austin, no, kay Ate Rodora Quinones, Ate Mel Bayani, sa lahat po ng ating mga subscribers and followers na sumusuporta po. Hindi ko po kayo ma-shoutout lahat. Shoutout na lang po sa inyong lahat, at sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Sumantubang. Maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat.